May mga ilang tayong mga kababayan na walang disenteng tirahan at wala ding sapat na pagkain. Nagtsatsaga na lamang sila sa isang malamig na simento upang pagpalipasan ng gabi at may matulugan. Ang iba naman ay wala na mauwian sa kanilang tahanan. At ang iba naman ay sulo na lamang sa buhay, walang makausap at wala ding kakilala, at higit sa lahat ay wala na ding pamilya. Dumating sa punto na nakita at napansin ni Vince TV ang naman nasa lansangan. Binagyan itong pagkakataon na mabuhay na bilang isang normal, pinakain at binihisan. At hindi lang yan, ay itinuring pa ito na isang pamilya. Malayong malayo na sa kanilang dating itsura. Sobrang payat, walang makain, walang matirahan, at wala ding pamilya. At dating malungkot na kanilang muka at dating mapait na karanasan ay napalitan ng ito ng saya at ngiti. At magkakasama sila at ang turingan nila ay magkakapatid at tunay na pamilya. Ang buong Team Vince TV ay sama-sama silang nag-iikot upang maghanap ng mga taong nasa lansangan at wala nang nag-aaruga. Itinuturing nilang bilang isang pamilya at binigyan nilang pagkakataon na mabuhay ng disente. At sama-sama sila at masasaya sila dyan sa shelter na ginawa ni Vince at maayos ang kanilang kalagayan. Nagsimula ang Vince TV sa Team Kalingap sa pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap Rab. Kasama namin dito ang Batch 1, Nathan, Joey, Kaagapay, Gabisera, Kalampitos, at marami pang iba, sila Red Noveno at Bobby TV. At dito nga kami nagkakakilala ni Vince TV galing ng Laguna. Ang kanyang YouTube channel ay mayroong 513 subscriber sa kanilang YouTube channel at ang kanya namang Facebook ay may 2.5 million followers. Kanyang ginagawa ang pagsaklulo at humanitarian. Halina't sagapin natin. Ayan. Yan po mga kalingap, ito si Vince TV ang kausap natin via Messenger. So kumustahin po ang ating kalagayan ni Vince TV dyan sa Laguna. So siya po ay isang humanitarian vlogger at marami pong nabago sa kanyang ginagawa. At ito po ay kasamahan po namin sa Batch 1 sa Dait nung pa kami nagsisimula pa lang. At ito ay madalas manglibre ng coke. Yan si pinapatawa lang kita kasi yan kamusta ka na diyan sa sa Laguna, Vince? Okay naman ito paano, okay naman. So nabalitaan namin yung nangyari diyan kasi nakikita ko sa paligid mukhang yung kasiyahan na masasaya dyan sa bahay mo napalitan ng parang sobrang tahimik na ata dyan. Oo, tahimik kasi hindi na kompleto, kulang na sila. Hindi gaya dati, marami. Mas masaya kasi mas marami. So anong naramdaman mo na kinuha yung mga inalagaan mo, mga tinuring mong pamilya na matagal mo nakasama? So anong naging reaction mo? Siyempre nakakalungkot. Tapos nami-miss sila. Masakit na ganun yung nangyari. So maraming mga taong nagsimpatya na dapat daw ay tawag dito nakuha ka daw ng may hati yung opinion, kuha ka daw ng permit, yung iba naman against sa gobyerno, sa DSWD. So ano masasabi mo doon? Doon naman sa mga opinion ng ibang tao, hindi naman natin sila masisay kasi may sarili-sarili naman talaga opinion. Yung sa akin lang kasi, di ba, simulat sa pool naman, had ko lang yung makatulong at alam nyo naman din yan yung hangarin ko. Doon naman sa sa batas naman kasi dapat naman din talaga ating sundin. Okay naman yung pinapatupad nila. Naintindihan ko naman din yun na kailangan
yung safety ng mga inaalagaan ba. So, ano ang magiging sunod na hakbang katapos nito? Naglalakad kami ng para makakuha ng permit. Inaasikaso namin yan at subukan ko kung hanggang saan, kung makaya ko talaga na magkaroon ng isang matawag na shelter na may kaukulang permit, at mag-update na lang ako kung sakali na kung kaya natin kasi di ba alam naman natin na malaki yung gastusin sa mga ganyang bagay. So, kung possible na maging legally yung shelter at kung sakali guys na maging lisensyado na yung shelter na yan at nabigyan kayo ng permit ng DSWD, so possible ba na babalik yung mga alaga mo dyan sa shelter? Hindi siguro. Hindi. Kasi syempre sa ngayon nasa maayos na siguro silang kalagayan. Pangalaga sila ng DSWD. At syempre trace nila yung family. Pag may pag okay yung family na pwede silang ibigay doon, sa family siguro sila nila na mapupunta. Oo, sa huli kumbaga yung shelter na yan, diyan muna sila napapagaling at diyan muna sila mag-stay habang hindi pa nila nakukuha yung kanilang kanya-kanyang pamilya. So, kung sakaling in case na kunin sila ng pamilya, ay bukas naman yung pintuan nyo para isauli sa tunay nilang pamilya. Tama ba? Oo, yung hangarin lang naman kasi natin, yung mga taong grasa na kita na tangan, mabigyan ng pagkakataon na maging maayos muli ang kanilang buhay. Kasi karamihan ng tamang landas dahil sa mga problema at problema sa pamilya siguro kaya nagkakaganon. May mga may mga case na kahit maayos na yung buhay ng kalagayan ng ng alaga mo, may mga pamilyang hindi na talaga tinatanggap. May mga ganyan bang case? Oo, marami kami experience na ganyan na halos talagang ayaw ng pamilya. Ayun na talaga. Parang inabandona na tang tuluyan. Oo, nakakalungkot lang isipin na may mga pamilya pala na ganun. Ganun ang nararanasan ng mga taong nasa lansangan kaya pala napupunta sa ganung sitwasyon dahil din sa sarili din nilang pamilya. Ngayon nasa pangangalaga na sila ng DSWD, so may right ba kayo na bisitahin yung mga naging part na naalagaan nyo? Bisitahin yung mga Sabi naman nila na kapag okay na, pwede namang bisitahin. kumustahin sila. Siyempre mamimiss din kayo niyan. So baka napalapit yung loob sa inyo eh. Yun na nga. Sana di ba kayong araw na magkita-kita muli. Hoping pagdasal natin na magkita kayo, mabuo ulit kayo kakasama. So Ganun nga. ngayon yung unang araw mo parang hindi ka ata nakatulog nun kaya isip, alam ko yun eh. So unang araw Naman, mahirap kasi tanggapin din agad-agad na pag ikaw kasi yung talagang tinuring na sila pamilya, mahirap tulog, mag-iisip ka, paano kaya sila, okay ba sila. lang, laban lang Vince. Paano mo din yan? Kakamove on ka din dyan. Siguro may time din na siguro Mananatili ka matatag at malakas. maging Kasi matatag lang. kailangan sa atin, maraming mga kababayan natin yung nangailangan ng tulong. At alam ko na darating yung araw na mas dadami pa yung mga katulad natin ng charity vlogger para mas marami pa yung matulungan. At sana sa ginagawa natin na ma-inspire natin yung iba na kapag may nakita mga ganun yung kalagayan, sana kahit paano abutan nila ng pinapay, pagkain,
baka naiisan yung gutom nila kasi hindi natin alam kung nakakain ba sila ng sapat sa buong maghapon, di ba? Tama Kasi yan. tayo nga na mga may bahay, minsan di ba nararanasan din natin magutom. Yung gutom nang nararanasan natin, mas matindi siguro yung sa kanila pag walang nagbibigay. Kaya sana, may nakita tayong mga ganun, sana bigyan natin pagkain. Tapos bigyang pagkakataon na Oh, maranasan man lang nila na mabuhay na bigyan na tama ka, bigyan ng pagkakataon na mm, may saayos, yung bigyan ng lasa na liwanag pa, no? Dahil nasa madilim silang part. so, yan. If in case na may permit na kayo, siyempre pagpapatuloy mo pa rin yung advokasya na tumulong sa mga nasa lansangan. Continuous. Oo naman, ipapatuloy natin yan kasi yun naman yung gusto ng puso namin na makatulong sa mga taong grasa. Napakaraming ganyan nakita ng sila sa akin. Alam ko na may mga kwento ang bawat buhay nila kung paano sila estado. At nakakataba ng puso na kita mo na nabubuo yung pamilya nila nang dahil sa mga ginagawa natin na pagmamalasakit sa mga katulad nilang mga homeless, mga taong grasa na nasa lansangan. So yan, ang hiling ko lang sa iyo, Vince, pag-ingatan ka ng Diyos at gabayan ka nawa at bigyan pa ng maraming kalakasan at habang buhay upang mapagsilbihan ng ating mga kababayan na kapuspalad at especially sa mga walang-wala talaga na wala ng kumukupkup, wala ng pamilya at wala nang nag-aaruga. Yun, panalangin ko na mas lumago pa ang mga at dumami pa mga katulad mo na nagmamalasakit sa mga taong naabandona at napabayaan. Amen, amen. Vince, maraming salamat Vince sa interview natin dito sa Sagap TV yan. At siyempre naging inspired tayo kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna. Hindi natin makalimutan. Kaya salamat sa pamilya Matubang. Thank you so much po. Dala-dala ko saan man ako mapunta yung mga tinuro niyo sa akin nung nandiyan ako sa dive. Napaka ng pamilya Matubang. Thank you, Sagap. Maraming salamat po. Hopefully, Vince, magkita tayo dito sa Bicol. Naman, pag uwi ko dyan, minsan na punta kami ng Bicol para sa charity din. Laban lang, Vince. Fight lang. Fight lang. Feeling maratag.